Saint Figarland Garling pupunta sa Elbaf. Ang isa nga sa pinaka-pinag-uusapang topic ngayong linggo itong pagre-reveal sa karakter ni Scupper Gaban. Pero alam nyo ba na in chapter 1124 kung saan natin unang nakita ang silhouette ni Gaban, meron na palang hint si Oda na makikita talaga natin siya sa Elbaf arc. Paano? Dahil sa panel nga ng chapter 1124 kung nasaan exactly itong silhouette ni Scupper Gaban, makikita nga natin itong sila Usopp at Chopper. Yung mga suot nga nila merong initials. Kay Usopp nga yung letters na SU, at sa suot naman ni Chopper yung letters na C, O at P. Kapag pinagsama mo nga itong 5 letters na to, ito nga exactly yung basa ng Scupper in Japanese. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa chapter 1139. At para umpisahan nga itong topic natin, unahin na nating pag-usapan itong cover page ng chapter na to. Officially nga meron na tayong update sa 4 na miyembro ng Toberopo. Si X-Drake nga recently lang na ni-reveal na nasa Marine Hospital na siya at nagpapagaling. Ngayon naman ni-reveal nga na nasa Udon pala itong si Husu, kung saan kakahuli nga lang niya sa magkapatid na sila Ulti at Page 1. Bali sa takbo nga ng cover story ni Yamato sa Wano mukhang pinaparalel nga talaga siya ni Oda kay Kozuki Oden. Dahil kung si Oden nga nilibot muna ang Wano at nakabuo ng mga Scabbards, mukhang ganito nga rin ang gagawin ni Yamato. At this time nga yung ire-recruit naman niya itong sila Ulti at Page 1. Base nga sa personality nila Ulti at Page 1, wala ngang problema kung it turns out na maging mabubuti silang karakter, since yung loyalty nga nila na kay Kaido. At dahil nga sa anak naman ni Kaido si Yamato, pwede nga silang magpa-under dito. Ngayon mapunta na nga tayo sa nilalaman ng mismong chapter. Bali may nakita nga tayong hidden detail sa chapter na to. At ito nga yung time na inutusan ni Gaban si Road na iuusog daw itong trono ni King Herald. May napansin nga tayo dito na 3 marka. At itong marka nga na to mukhang kagagawan ng pagkalmot. Bali sa tingin ko nga itong mismong marka na to kagagawan ng Devil Fruit ni King Herald, o yung Devil Fruit na nakain na daw ngayon ni Loki. Pwede ngang ito yung clue na ibinigay ni Oda para sa atin. At base nga sa theory natin patungkol sa Devil Fruit ni Loki, nabanggit ko nga yung possibility ng pagkakaroon niya ng Zoan Devil Fruit model Fenrirwolf. So nagfi-fit nga itong marka na to kung sakali nga at ito talaga yung Devil Fruit nila Loki at King Herald. Anyway, ang isang interesting topic pa nga sa chapter na to na masyadong na-overshadow sa pagre-reveal ni Scupper Gaban, itong nabanggit niya mismo na pagiging hybrid daw ng anak niyang si Colon, which is yung pagiging half giant at half human neto. Dagdag pa nga ni Gaban na hindi na daw bago yung ganitong klase ng lahi na hybrid, dahil meron na nga daw nag-e-exist na ganito, gaya ng long limbs, which is ito nga yung half long arm at half long leg. Wutans na alam naman nating half fishman at half giants. Buccaneer na half giants at wala pa tayong idea kung ano ang kalahati nila. At finally itong interesting na lahi na nabanggit ni Gaban, which is yung Doson Dadas daw. Nasabi ko ngang interesting ito dahil hindi naman magbibigay ng information si Oda sa specific na lahi na to kung wala lang ito. Sa tingin ko nga specifically itong binitaw ni Oda sa chapter na to para hindi natin ito gaanong mapansin. Dahil malay ba natin kung itong lahi ng Doson Dadas ito na pala yung lahi ng mga karakter na may letter D sa mga pangalan nila. Lahi na originally naninirahan sa buwan. Possible, di ba? Or malay ba natin kung itong lahi pala na to dito kabilang si Blackbeard at related dito yung kakayanan niya na kumain ng maraming devil fruits. So we never know. Pinoint out ko nga lang itong topic na to dahil siguradong ibo-brought up ulit ni Oda itong lahi na to sa mga susunod na chapters. Kaya naman i-take note nyo nga ito. Sa part naman ng nakita nating Black Circle Star sa tingin ko nga na alam na natin yung purpose kung bakit intentionally itong iniwan ni Oda. So bakit nga ba? Kung matatandaan nyo in last chapter napag-usapan nga nila Ganku at Shamrock na i-hostage daw nila yung mga batang giants ng Elbaf. At para mangyari nga daw ito kinakailangan daw nila ng
ng ekstrang tao. Ngayon ang idea nga kaya iniwan ni Oda itong Black Circle Stars sa Castillo dahil sa meron pang miyembro ng Holy Knights ang susunod sa Elbaf. In-emphasize rin naman ito ni Ganku sa pagtatanong niya kay Shamrock sa kung sino daw ang tatawagin niya. At dahil nga sa alam naman natin na walang alyansa sa Elbaf ang world government, panigurado yung tinutukoy nila Shamrock na susunod sa kanila sa Elbaf miyembro din ng Holy Knights. Pwede ngang sa kalagitnaan ng laban nila Luffy at Gaban bigla na lang sumulpot itong Holy Knight na tatawagin nila Ganku. So possibility lang naman yan dahil kilala naman natin si Oda. Twist after twist niya yung binabato niya ngayong 2025. Kaya naman malay natin, hindi pala Holy Knight itong tinutukoy nila Shamrock na papasunurin nila sa Elbaf. Bagkos yung tatawagan niya yung mismong tatay niya na si Gorosei Garling. Anyway, sa part naman ng mini flashback ni Gaban nung time na winarningan sila ni Luffy patungkol sa lakas ni Loki, nakakatuwa nga at ito yung napiling mini flashback ni Oda dahil makikita mo nga agad dito yung personality ng monster trio ng Roger Pirates. Si Rayleigh nga hindi natin nakitang nag-react, meaning gaya kay Zoro lagi lang ring kalmado itong si Rayleigh. Si Roger naman na winawarningan very similar nga ito kay Luffy. Wala ngang takot ang nananalaytay sa dugo nila. Bagkos mas na-excite pa sila once na nakakaramdam siya ng malalakas na kalaban. At finally si Scupper Gaban na ipinakitang siya ang nagwa-warning kay Roger patungkol sa risk ng mga desisyon niya. Ito nga yung sagot kung bakit umabot sa punto na to. Hindi man lang pumunta si Gaban sa Wano, sa Marineford War, or sa kahit anumang malalaking event na pwede niyang puntahan para makisalis sa laban. Kumbaga kung iisipin natin naging kaibigan rin naman ni Gaban si Kozuki Oden. Evident nga dyan itong pagpapakilala niya kay Luffy na similar yung pose niya kay Oden. Pero bakit hindi pumunta ng Wano si Gaban para tulungan si Oden nung time na sinasakop na ni Kaido itong Wano? Ang sagot nga dito dahil sa risk na pwede netong maidulot. Gaya ng pag nabalitaan ng Marines at world government na present siya sa Wano, maaaring pag-interesan ng Marines itong Wano at sugurin. Since meron ngang miyembro dito ng Roger Pirates na alam ang totoong nangyari during Void Century. Or kung sa Marineford War naman siya pumunta, similar lang yung reason. Mas pag-iinitan siya pati na ang mga dating miyembro ng Roger Pirates na currently naglalaylo na ngayon sa spotlight. Ayaw nga niyang i-risk yung buhay ng mga dating niyang kamiyembro. In short, similar kay Rayleigh, nag-iisip rin si Gaban sa bawat ikikilos niya. Speaking of Gaban, yung topic nga patungkol sa pagre-reveal ng karakter niya gaya ng siya ba ang man with Mark Flames. Since meron nga tayong nakitang markang apoy sa mukha niya, ginawa na nga natin to ng separate video. Kung trip nyo ngang panoorin, ilalagay ko na lang yung link ng video na to sa comment section sa ibaba. Anyway, ayan na nga yung analysis video natin para sa chapter 1139. At sana na-enjoy nyo. So yun lang.